Pwede ba, Betty? Pakisabi nga sa asawa mong itabi niya yung motor niya. Hindi tuloy magkasyang kotse ko rito eh. Pasensya na po, Sarge, Katrina. Natutulog pa kasi si Ariel eh. Pwede bang dun mo na muna igarahe sa barangay hall yung sasakyan mo? Magigising na rin naman yun maya-maya. Hindi ko kasi alam kung paano imaniobra yan eh. Ayoko naman siyang gisingin kasi ngayon lang ang day off niya at kailangan niya magpahinga. Ah, ganon. Bakit, Betty? Sa palagay mo ba yung asawa mo lang ang nagtatrabaho? Hoy, naghahanap buhay din ako at may hinahabol din akong oras. Kaya huwag kayong feeling importante dyan. Hindi naman po sa paimportante kami, Sarge. Ang totoo kasi niyan, halos katutulog lang ni Ariel kasi nga buong maghapon at magdamag sila nagtrabaho kagabi sa talyer. Pwede ba, Betty? Wala akong panahon makipagtawaran sa'yo, ha? Wala tayo sa palengke para pahabain tong usapan na to. Ang simple-simple lang ng pinapagawa ko, hindi mo pa magawa. Sige, mamili ka. Aalisin niyo yung motor ng asawa mo o pasasabugin ko yung baon ng ulo mo gamit tong baril ko. Ha? Wag naman po, Sarge. Sige po, gigisingin ko na po si Ariel. Pakihintay na lang po saglit pero pakiusap po, wag niyo pong iputok sa akin yung baril niyo. Madali ka naman palang kausap eh. Gusto mo pa kinakasahan ka ng kalembang? Bilisan mo na't inip na ako rito. Mga abala kayo sa lakad ko. Okay naman mga chismosa. Anong tinitingin-tingin niyo dyan, ha? Gusto niyo rin ba nito, ha? Taon 1,900, 92, Pangasinan. Pasado 7:00 pa lamang ng umaga habang papasok sa kanyang trabaho ang pulis na si Katrina nang makita ang nakaparadang motor ng asawa ni Betty sa kanilang eskenita. Kaya naman, sinabi niya sa babae na itabi yun dahil masikip ang daan at hindi niya mailabas ang kabibili lamang na second-hand na kotse mula sa nagbenta sa kanya na kapwa rin pulis. Natataranta at kinakabahan na pumasok na lamang si Betty sa loob ng bahay upang gisingin ang kanyang asawang si Ariel. Hindi naman nakaharang sa daan yung motor Sobrang laki ba ng kotse niya at hindi magkasya sa eskinita natin? Sinabi ko na nga sa kanya yan, mahal eh. Kaya lang, nagpupumilit talaga siya na itabi mo raw yung motor at hindi magkasya yung kotse niya. Ayaw yatang magasgasan eh. Naglabas pa nga siya ng baril tapos tinakot ako na pasasabugin daw ang ulo ko pag di ko sinunod yung gusto niyang ialis mo yung motor doon. Anong sabi mo? Naglabas ng baril? Ay, grabe naman siya. Para yun lang, napakaliit na bagay aabot pa sa ganun. Sige, lalabas na ako. Huwag kang magpakita doon. Ako na lang ang kakausap sa kanya. Dito ka lang at bantayan mo yung anak natin. Agad namang lumabas ang lalaki para kausapin ang pulis at upang igilid ang kanyang motor na nakaparada sa tapat ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang saglit ay muli yung bumalik at kinausap ang asawang si Betty. Kumusta, mahal? Anong sabi ng mayabang na babaeng pulis na yon? Nag-usap ba kayo? Ayun, tinabi ko na lang yung motor. Sobrang laki pa nung daan takot na takot lang magasgasan yung kotse niya, bulok naman. Ay, ayoko na nga lang magsalita Sa susunod, hayaan mo na lang siya magtatalak. Total, wala namang magagawa yan kung di mo siya pakikinggan. Ewan ko lang kung hindi magsawa yan sa kakasalita. Naistorbo patuloy yung tulog ko. Ilang araw na kasi siyang ganyan mula nang magkaroon ng sariling sasakyan. Hindi man lang marunong makipag-usap na maayos kaya nakakaubos din ng pasensya. Mahal, intindihin mo na lang. May mga tao talagang ganyan dahil nakasanayan na nila sa trabaho yung ganung paraan ng pananalita. Alin? Ang sumigaw? Mag-feeling boss? Hay nako, hindi ko alam na kasama na pala yun sa trabaho ng mga pulis ngayon, ha? Ang magyabang at maghari-harian sa mga kalugar nila. O siya, tama na yan. Huwag ka nang masyado magalit at baka kung saan pa mapunta yung galit mo. Baka mamaya niyan, ako pang awayin mo bigla. Hindi naman mangyayari yun, no? Naiinis lang talaga ako dyan kay Katrina. Kaya lang, hindi ko magawang sabihin kanina kasi natakot ako bigla na lang siya naglabas ng baril Pasensya ka na, mahal ha. Naabala pa tuloy yung pagtulog mo. O sige na, matulog ka na ulit. Wala yun, mahal. Siyempre, hindi ko rin naman papayagan na mapahamak ka at yung anak natin. Basta, nandito lang ako palagi at hindi ko kayo pababayaan, okay? O, sige na. Gisingin mo na lang ulit ako mamaya kapag nakapagluto ka na ng almusal. Iidlip lang muna ako ulit sandali, ha? Saglit niyang niyakap ang asawa
at gumanti naman yun ng yapos sa kanya, saka muling tumabi sa kanilang anak upang ituloy ang pagtulog. Matapos ay nagpunta na si Betty sa kusina at sinimulang magluto ng kanilang almusal. Habang abala sa pagluluto ay hindi niya mapigilang mapabulong sa sarili, dala pa rin ng pagkainis sa pulis na si Katrina. Napakawalang hiya talaga nung Katrina na yon. Kung makapagsalita para kaming hindi magkapit-bahay, baka nakakalimutan niya. Kami ang tumulong sa asawa niyang si Ian nung panahon na muntikan ng mamatay dahil sa dengue. Ay, ang mga tao talaga, oo. Ang bilis makalimot sa kabutihan na gawa ng kapwa nila at ang mas nakikita lang nila yung mga pangit at masasamang bagay. Kinabukasan, maagang nagising ang mag-asawang sina Ariel at Betty dahil may pasok na ulit sa trabaho ang lalaki. Kasalukuyang nasa kusina noon ang babae habang nagluluto ng almusal at nagkakape naman si Ariel sa labas ng pintuan at sumasagap na rin ng sariwang hangin. Mula sa eskinita ay narinig nila ang pag-alingaw-ngaw ng boses ng binatang si Butbut na nagtitinda ng pandesal at dyaryo tuwing umaga. Kumatok yun sa bahay ni Katrina. Pandesal at dyaryo po kayo riyan. Magandang umaga po, Sarge Katrina. Bili na po kayo ng pandesal. Bagong luto at bagay na almusal sa umaga. Hoy, ano ba yung ingay na yan, ha? Bakit ba nangistorbo ka? Alam mo naman natutulog pa mga tao eh. Tsaka alam mo ba kung anong oras pala ngayon, ha? Pasado 5:00 na po ng umaga, Sarge. Alam kong ito ang oras ng gising ng mga taong masisipag, kaya bumaon ka na po at mag-almusal nitong tinda kong mainit at masarap na pandesal. Ay, Butbut, hindi ako nakikipagbiroon sa iyo, ha? Gusto kong malaman mo na hindi ka nakakatuwa dahil sa totoo lang, nakakabulaho ka sa amin. Natutulog pa kami ng asawa ko kaya mabuti pa, umalis ka na lang dahil hindi ako bibili ng pandesal mong puro hangin lang ang laman. Alis na! Doon ka mambulabog sa iba, huwag dito! Grabe naman kayo, Sarge. Hangin lang? Hindi po yung kasama sa sangkap sa paggawa ng tinapay. Tsaka, doon niyo po sabihin yan sa pinagkukunan ko. Makaalis na nga. Mukhang wala pa yata kayo sa mood eh. Buti alam mo. Alis na. Buisit! Nang marinig ang mga sinabing yon ni Katrina kay Butbut, napapailing na pumasok na lamang ng bahay si Ariel. Tamang-tama naman na naghahain na ng pagkain si Betty, kaya umupo na lamang ang lalaki sa harapan ng lamesa. Wow! Mukhang masarap yan ah. Sinangag, tapos tinapat kamatis. Nako mahal, siguradong mapaparami na naman ang kain ko nito. Sige lang mahal. Alam mo bang almusal ang pinaka-importanteng pagkain sa buong maghapon? Lalo na sa mga kagaya mo nagtatrabaho buong araw. Kahit tanghalian o hapunan pa yan mahal, basta't ganitong pagkain, makakalimutan ko talaga mag-diet. Sus, walang diet-diet mahal. Kumain ka lang dyan. Oo nga pala, narinig mo ba yung mga sinabi ni Katrina kay Butbut kanina? Grabe talaga sama ng ugali ng babaeng yon, no? Hindi na lang niya suportahan yung maliit na pinagkakakitaan ng tao. Sa halip kung ano-ano pa mga pinagsasabi niya masama. Oo nga nakakaawa naman si Butbut. Buti na lang hindi mabilis mapikon yung bata. Kung ako yon, baka binato ko na siya ng pandesal. Ganito na lang. Bawian na lang natin si Butbut. Kapag dumaan siya rito, bumili na lang tayo ng pandesal at dyaryo niya. Naisip ko nga rin yan, mahal Teka, nasa na nga pala yon? Bakit bigla na lang nawala? Kanina lang nandun siya kina Katrina. Antayin na lang natin siyang bumalik. Nakita ko kasing umikot pa siya dun sa kabilang eskinita gamit yung luma at papugak-pugak niyang bisikleta. Ilang saglit pa ang lumipas. Habang magkasabay silang kumakain, narinig na nga nila ang boses ni Butbut mula sa tarangkahan ng kanilang bakuran at tinatawag ang kanilang mga pangalan. Tao po, Ate Betty, Kuya Ariel, pandesal po kayo riyan at samahan nyo na rin po ng dyaryo. Butbut, magandang umaga. Halika, pumasok ka na muna at bukas naman yan. Bibili raw si Kuya Ariel mo ng mga paninda mo. Magandang umaga rin naman po sa inyo, Ate Betty. Sige po papasok na po ako. Wala naman sigurong aso dyan, no? Pabili nga ng pandesal mo, halagang 30 pesos, tsaka isang dyaryo na rin ng makapagbasa muna ng balita bago pumasok sa trabaho mamaya. Aba, ayos Sige po.
Eto po ang dyaryo at itong 30 pesos na pandesal. Teka, bakit po parang ang dami yata ng pandesal na binili nyo ngayon, Kuya Ariel? May bisita po ba kayo? Wala naman. Sa totoo lang kumain na talaga kami ng almusal pero gusto ko pa rin bumili ng paninda mo. Narinig kasi namin ng Ate Betty mo yung mga sinabi sa'yo kanina ni Sarge. Mukhang mainit ang ulo sa'yo ng sarhento na yun, Butbut Napaglilihihan ka yata. Oo nga po Ang aga-aga pero mukhang mataas na yata yung araw sa loob ng bahay nila kaya umabot na sa ulo niya. Tsaka, hindi naman po maglilihian. Kasi, tingnan nyo ilang taon na po ba sila nagsasama ni Kuya Ian? Pero hanggang ngayon, hindi man lang natin nabalitaan na nabuntis siya. Baka kaya mainit ang ulo dahil nabitin sa ginagawa nila kanina. Loko ka talaga. Sige ka, pag narinig ka nun, kakasahan ka nun ng baril. Naku, Kuya Ariel, yung mga taong lagi may hawak na baril, duwag yan sa totoong buhay. Subukan mong alisan ng sandata yan, ewan ko lang kung hindi yung magtago sa likod ng asawa niya. Hay, ewan ko sa'yo, Butbut. Magtinda ka na nga lang, ang aga-aga kung ano-ano mga pinagsasasabi mo dyan. Tama ka, Ate Betty. Hindi naman makakatulong sa hanap buhay ko yung taong yun, kaya makapagtinda na nga lang. Paano, Kuya Ariel? Mauna na po ako, Ingat ka mamaya sa pagpasok. Pasensya ka na at hindi kita maisasabay dito sa bisikleta ko. Baka kasi sa halip na maihatid kita sa trabaho sa ospital pandiretso natin dalawa. Ay nako, Butbut, baka matetano pa ako dyan sa bike mong yan. Sige na, mag-aasikaso na rin ako sa pagpasok. Oo nga pala, mahal. Total, kumain naman na tayo ng almusal. Yung kalahati nitong pandesal, ibibigay ko na lang dun sa bagong lipat na matandang kapitbahay natin pag napadaan siya rito mamaya. Sumang-ayon naman ang lalaki sa sinabing yon ng kanyang asawa. Matapos ay nagsimula ng kumilos para maligo at magbihis. Naging abala naman si Betty sa paglilinis ng bahay at pagliligpit ng kanilang mga pinagkainan. Makalipas ang ilang oras, habang nagwawalis sa kanilang bakuran at tamang-tamang kaaalis pa lamang ng kanyang asawa, ay nakita niyang nakabalandra sa gitna ng eskenita ang kotse ni Katrina habang nakaupo yon sa driver's seat. Halos sakupin na noon ang kabuuan ng kalye at parang walang pakialam sa mga dumaraan. Naglalakad noon ang matandang si Lola Claring para sana magpunta sa tindahan. Ngunit saglit yung napahinto sa harapan ng kotse, saka tilang nahihiyang tumitig sa pulis. Anong tinatayo-tayo mo riyan, tanda? Tsaka bakit ang sama yata ng tingin mo sa akin? May problema ba tayo, ha? Ay, pasensya na po. Pwede po bang makiraan dito sa gilid? Di dumaan ka. Pinagbabawalan ba kita? O baka gusto mong akayin pa kita, tanda? Ay, ano po kasi hindi ako makadaan sa gilid. Masikip na kasi ang daanan gawa ng may mga halamang nakatambak dun sa kabila at saka nakabalagbag yung kotse ninyo. Pwede niyo po bang iusog ng bahagya? Kahit kaunti lang naman para magkaroon ng daanan ng mga tao. Napakababaw naman ang problema niyo. Ang laki-laki pa ng espasyong yan, Problema ba yon? Di yumuko ka. Isa pa, ang payat-payat mo naman kaya siguradong kaya mong pagkasyahin ng katawan mo dyan. Hindi na lamang nagsalita pa ang matanda. Sa halip ay tipid na ngumiti sa nakasimangot na si Katrina at pilit na pinagkasya ang sarili sa maliit na siwang ng daan patungo sa kabilang panig ng eskenita. Yan! Nagkasya ka naman, di ba? Ginagamitan kasi ng utak yan at hindi puro putak lang. Diyos ko naman, sa halip na itong makinang pinaiinit ko, baka mauna pang uminit ang ulo ko dahil sa mga tao rito. Mga walang utak. Makalis na nga, buwiset! Narinig at nakita ni Betty ang mga pangyayaring yon habang nasa loob siya ng gate at kunwari ay abala sa pagdadampot ng mga tuyong dahon. Kaya naman, hindi niya maiwasang mapabulong sa sarili dahil sa inis. Ang tindi na talaga ng sira ng ulo ng pulis na yon. Pati ba naman yung matanda hindi pinalampas sa kawalang hiyaan niya? Mabangga ka sanang lintik ka. Samantala, bagong lipat lamang sa kanilang lugar ang matandang si Lola Claring. Nagmula yun sa malayong probinsya at mag-isa lamang nang tumira doon.
Agad na nakapagbukas ng maliit na tindahan ng uling at mga kahoy na panggatong ang matanda na siyang pinagkukunan noon ng pang-araw-araw na pangangailangan. Bagamat hindi pa sila nag-uusap ni Betty ay madalas na siyang makita ng babae sa tuwing dumadaan yon sa kanilang eskenita. Nang makabalik ang matanda at muling napadaan sa tapat ng bahay nila Betty, ay tinawag niya yon at pinalapit upang ibigay ang pandesal na kanilang binili kay Butbut. Sinamahan niya pa yon ng ilang sachet ng kape at balot ng asukal. Para sa inyo po yan, Lola. Pasensya na't yan lang ang kaya naming maibigay sa ngayon. Ay, nako, Iha. Maraming salamat dito. Sana'y hindi ka na nag-abala pa. Wala po yon. Palagi ko po kasi kayong nakikitang dumadaan dito sa tapat ng bahay namin. Kaya lang, nahihiya akong batiin kayo kasi baka hindi nyo ako pansinin. Ay, nako, ikaw naman. Bakit naman hindi kita papansinin? Ay, napakabait mong tao. Hindi lang talaga ako palabati kasi bukod sa malabo ng paningin ko wala pa rin akong masyadong kilala rito sa lugar ninyo. Hindi na po ngayon, Lola, kasi magpapakilala na po ako. Ako nga po pala si Betty, asawa po ako ni Ariel, kaya lang nasa trabaho po siya ngayon. Hayaan niyo po, minsan ipapakilala ko rin siya sa inyo. Ako naman si Claring. Doon ako nakatira sa maliit na tindahan ng mga uling at kahoy na panggatong. Magsasalita pa sana si Betty, ngunit narinig niyang umiyak ang kanilang anak mula sa loob ng bahay. Kaya nagmadali na siyang nagpaalam sa matanda at sinabing magkwentuhan na lamang sila sa ibang araw. Ngumiti naman yun at sinabing babalik na lamang din kapag may pagkakataon. Sa kabilang banda, kasalukuyang nasa himpilan noon si Katrina at naka-duty sa trabaho nang mamataan niya ang binatang si Butbut sa labas ng gusali, habang inilalako ang mga hawak niyang dyaryo. Tinawag niya yon saka si Nenyas ang lumapit. Nakangiti namang nagtungo ang binata saka nagsalita. Magandang umaga po ulit, Sarge! Mukhang maganda ang gising natin ngayon Ano po bang sa atin? Hindi kita tinawag para makipagbiruan. Pahingi ng dyaryo. Magkano bang isa? Init pa rin ang ulo. 10 piso po. Ito po. Oo nga pala. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na sa susunod, huwag ka nang kakatok sa bahay ng ganong oras, ha? Dahil nakakaistorbo ka sa tulog namin ng asawa ko. Nakakairita yung ginawa mo. Alam mo ba yon? Ay, pasensya na po, Sarge. Hindi na po mauulit. Nagtitinda lang naman po ako kaya sinubukan kong kumatok sa inyo. Wala akong pakialam sa mga katwiran mo. At wala rin akong pakialam sa mga paninda mong to. O sige na, bukas na lang yung bayad dito at wala akong barya. Umalis ka na. Ay, hindi po pwede bukas, Sarge. Kasi babalik ko rin mamaya sa pinagkunan ko yung mga pinagbentahan niyan. Babalikan na lang po kita mamaya sa hapon. Sigurado, meron na kayong barya nun, di ba? Bakit mo mas marunong ka pa sa akin? Baka gusto mong ipahuli kita dahil bawal yung ginagawa mong pagtitinda dito sa harapan ng tanggapan namin. Ano, gusto mo? Napapailing at napabuntong hininga na lamang si Butbut at wala nang nagawa pa kundi ang umalis. Totoo man o hindi na bawal magtinda sa lugar na yun, hindi niya na lamang kinontra ang mayabang na pulis, sapagkat iniisip niya alam noon ang lahat ng bawal sa batas. Tuloy, hindi niya mapigilang mapabulong sa kanyang sarili. Napakadupang talaga ng pulis na yun. Kala mo presidente ng bansa kung makasta. Ang angas-angas, para bang hindi tatablan ng bala ng baril at patalim yung katawan niya. Karamang kasaan ng pulis kang balasuwas. Makalipas ang ilang araw, habang nagsasampay ng mga nilabhang damit sa labas si Betty, kumatok sa gate nila ang matandang si Lola Claring at nanghihingi yun ng dahon ng malunggay na nasa loob ng kanilang bakuran. Kayo po pala, Lola. Hali po kayo, pasok po kayo. Nako, pasensya na po sa itsura ko, Katatapos ko lang po kasi maglaba ano po sa atin? Ay, nako, ikaw naman, Betty. Wala yon. Huwag mong ikahiya ang itsura natin dahil tanda yan ng kasipagan at pagiging responsableng may bahay. Siya nga pala, pwede bang makahingi ng dahon ng malunggay? Ilalahok ko lang sa lulutuin kong sinabawang isda. Dahon po ng malunggay? Oo naman po, pwedeng-pwede.
Mukhang masarap ang ulam nyo ngayon, Lola Claring ha. Sandali po ha, ako nang kukuha para sa inyo. Maupo po muna kayo. Nako, nakakahiya naman at naabala patuloy kita. Gusto mo bang tulungan na kita? Nako, wag na po. Kaya ko na to. Sanay naman po ako manguha nito kasi madalas rin ito ang inuulam namin mag-asawa. Agad namang umakyat si Betty sa hangganan ng kanyang maaabot para kumuha ng mga dahon ng malunggay. Ilang saglit pa, ibinigay niya na yon sa matanda saka nakipagkwentuhan habang nagpapahinga. Ayos na po ba yan, Lola? Kasya na po kaya yan sa lulutuin niyong ulam? Nako, sobra-sobra na ito, iha. Pero maraming salamat, ha. Ilalagay ko na lang yung matitira sa uulamin ko mungko sa susunod na araw. Kayo po ang bahala. Basta kapag kailangan niyo ulit yan, puntahan niyo lang po ako rito. Sabay nating kakalbuhin tong puno na malunggay para tubuan na ulit ng panibago. Maraming salamat, Betty. Napakabuti ng kalooban mo. Naway pagpalain ka ng Diyos, pati na rin ang buo mong pamilya. Maraming salamat din po, Lola. Oo nga pala, alam kong hindi ko nabanggit sa inyo tungkol dito nung una tayong nagkausap, pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na nakita ko yung ginawa ng pulis na kapitbahay natin na si Katrina nung nakaraan. Ako na pong humihingi ng dispensa sa ginawa niya, kasi bilang matagal nang nakatira rito, parang ako pa yung nahihiya sa pinapakita niyang pag-uugali sa inyo. Ay, yun ba? Nako, hayaan mo na lamang siya at may oras din ang mga ganong klase ng tao. Maaaring hindi pa siya ngayon, pero darating ang araw, pagbabayaran niyang lahat ng mga ginagawa niya sa kanyang kapwa. Ay siya nga pala, wala ka namang dapat ihingi ng paumanhin sa akin. Hindi naman ikaw ang nakagawa ng mali. Kung sabagay, tama po kayo. Ipagpasa Diyos na lang po natin. Siya nang bahalang gumanti para sa atin. Oo nga po pala, Lola. Bakit po mag-isa lang yata kayong lumipat dito sa lugar namin? Nasaan po ang asawa at mga anak nyo? Ay, matandang dalaga ako, Betty. Ibig sabihin, wala akong asawa at mas lalo na wala akong anak. Nasa lahi na talaga namin ng ganito. Dalawa lang din kami magkapatid pero namatay na yung mas nakababata sa akin dahil sa sakit na hika. Ah, ganun po ba? Mabuti po, kinakaya niyo mamuhay na mag-isa kasi kung akong nasa kalagayan niyo, siguradong sumuko na ako at hindi ko alam kung anong nangyari sa buhay ko. Sa totoo lamang, muntik na rin akong umabot sa puntong yan. Kaya lang naisip ko, kapag ginawa ko yon, sayang naman yung isang beses na pagkakataong pinahiram sa atin ng Diyos para mabuhay dito sa mundo, hindi ba? Kaya nakasanayan ko na lang din na ibangon ang sarili ko at hindi umasa sa tulong ng ibang tao. Ang sarap naman pong pakinggan ng mga sinabi niyo, Lola Claring. Pakiramdam ko po tuloy, parang nakikipag-usap ako sa mga magulang ko na puro pangaral at pagbibigay ng pag-asa mga sinasabi. Maswerte po kami na kayo ang naging kapitbahay namin. Ay, walang anuman. Mas mapalad ako dahil nakilala kita at kahit hindi ko pa nakikita ang asawa mo, natitiyak kong mabuti rin siyang tao kagaya mo. Naku, opo, sobrang bait po nun. Wala akong masabi sa kanya. Pasensya na po kayo kasi tuwing magkikita at mag-uusap tayo nasa trabaho po si Ariel. Ayos lang yon, Betty. Ang mahalaga, masaya lang kayo palagi at nasa pangangalaga ng Diyos. O paano? Gustuhin ko makipagkwentuhan ng mas matagal pa sa iyo pero kailangan ko na munang umuwi para makapag-asikaso at wala na rin kasing bantay dun sa munti kong tindahan. Sige po, Lola Claring, naiintindihan ko po. At wag po kayo mag-alala. Mula ngayon, sa inyo na kami palagi bibili ng uling at gatong para sa pagluluto. Masayang nagpaalam ang matanda para umuwi. Naiwan naman si Betty para ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Nung hapon ding yun, nagkataon na sabay umuwi mula sa kani-kanilang mga trabaho sina Ariel at Katrina at magkasunod na pumasok sa eskenita. Sadyang nagpatiuna ang lalaki gamit ang kanyang motor. Nasa likuran naman ang pulis na nagmamaneho naman ng kanyang kotse. Sa hindi malamang dahilan,
Galit na lumabas ng kanyang sasakyan si Katrina matapos ihinto yun sa tapat ng kanilang bahay saka sinita si Ariel. Sandali lang, Ariel. Nananadya ka ba talaga? Teka Sarge, hindi kita maintindihan eh. Ano po bang problema? Wala naman akong natatandaang nagawang kasalanan sa'yo o sa mga tao rito sa atin. Ganon. So nagmamaang-maangang ka pa talaga. Alam mong dadaan ako pero sinadya mo magpatiuna. Para ano? Para ipagyabang yung bulok at pangkalakal mo ng motor? Sarge, wala akong ganong intensyon. Tsaka, pasensya na kung ganon ang iniisip mo ha. Ginawa ko lang yon para hindi mo ako mabangga sakaling kailanganin mong bumuelta o iatras yung kotse mo para magmaniobra. Walang masamang ibig sabihin yon. Gigil na tinitigan ni Katrina si Ariel matapos ay binuksan ang kanyang kotse at saglit na may kinuha sa loob. Nang muling lumabas ay hawak na noon ang baril at agad na ikinasa, saka itinutok sa lalaki at galit na nagsalita. Matigas ka ba talaga? Patunayan mo nga yan. Sa susunod na gawin mo pa ulit yon, itong baril ko nang sasalubong sa'yo. Naintindihan mo ba, kamoteng motorista? Tila binuhusan ng malamig na tubig si Ariel at hindi na nakagalaw habang nandidilat ang mga mata na nakatitig sa hawak na baril ni Katrina. At dahil natanaw ni Betty ang asawa mula sa loob ng bahay, nagmamadali at nag-aalala siyang lumabas saka nagtungo sa kanyang asawa upang alamin kung ano ang nangyayari at hinihingal na nagsalita. Mahal, teka, ano nangyayari dito? Bakit hawak mo na naman yung baril mo, Sarge? Pakiusap, ibaba mo yan. Baka maiputok mo ng di oras. Takot pala kayo eh. Ano? Nanginginig na yung mga tumbong nyo, no? Talagang ipuputok ko to kapag ipinagpatuloy nyo pa rin ang pakikipagyabangan sa akin. Para sa kaalaman nyo, sa lugar na to, walang ibang may karapatang magyabang. Ako lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Sarge. Naiintindihan po namin. Pasensya na kung may nagawang mali ang asawa ko. Mahal, halika na. Pumasok na tayo sa loob. Kung ako sa inyo, pumasok na talaga kayo bago pa dumanak ang dugo sa eskenitang to. Naghihimutok man sa galit, wala nang nagawa pa si Ariel kundi ang sumunod sa asawa nang igiya siya nito na pumasok sa loob ng bahay. Doon ay saka inilabas ng lalaki ang sama ng loob at init ng ulo para sa pulis na si Katrina. Heto ang tubig, mahal. Uminom ka muna. Huwag mo na lang kasing intindihin yon. Sabi ko sa'yo, ma-high blood ka lang sa pulpul na sarhentong yun eh. Nakakabwisit na kasi. Nakakalalaki na masyado. Porke ba pulis siya, dapat ganun na siya umasta. Ngayon naiintindihan mo na kung ano nararamdaman ko kapag naiinis ako sa babaeng yon. Hayaan na lang natin siya, mahal. Diyos na lang ang bahala sa kanya. Alam mo, hindi naman dating ganyan ang ugali niyang lintik na yan eh. Pero simula nung makabili ng luma at second-hand na kotse, natunog bangka, akala mo kung sino nang makaasta. Mahal, alalahanin mo, may anak tayo. Kapag idinaan natin sa init ulo ang mga bagay-bagay, baka madamay pa siya. Ikalma mo muna ang sarili mo, okay? Sige, ipagluluto na lang kita ng paborito mong sinigang na hipon para naman makahigop tayo na mainit na sabaw, tsaka gumaan yung dibdib mo, ha? Ano pa nga ba magagawa ko kundi ang palampasin na naman yung kayabangan nun? Tsaka, tama ka, may anak tayo at kailangan din natin siyang protektahan. Salamat, mahal ha. Huwag ka mag-alala. Pipilitin kong ikalma ang sarili ko. Alang-alang sa inyo ni baby. Tila nahimasmasan naman ang lalaki at napabuntong hininga na lamang, saka yumakap sa kanyang mag-ina. Nang gabing yun, masaya nilang pinagsaluhan ang masarap at paborito ni Ariel na sinigang na hipon. Samantala, kinabukasan, habang nasa bahay si Katrina at naghahanda para pumasok sa trabaho, ay galit pa rin siya sa mag-asawa habang napapabulong sa kanyang sarili. Itong mga kapitbahay kong engot at walang alam, akala yata nila hindi ko sila papatulan. Mga baliw, hindi ba nila alam na isang putok lang sila sa akin? Nang mga sumunod na araw, naging maayos naman ang lahat. Kahit papaano, nagagawa na nilang iwasan at hindi pansinin ang mga patutsyada at pagpaparinig ng mayabang na pulis na si Katrina sa tuwing mapapadaan yon sa tapat ng kanilang bahay.
Ngunit isang hapon, nakita ni Betty na tila may mga taong nagsisipuntahan sa bahay ng babaeng pulis. Nang subukan niyang mag-usisa sa tindahan na malapit sa kanila, ay napag-alaman niya, nakaarawan pala ni Katrina kaya maraming dumarating na bisita. Maya-maya, umuwi na rin ang kanyang asawa at nagtataka yun na nagtanong, "Kumusta ka, mahal?" Teka, ano bang meron dyan sa kapitbahay natin? Parang ang daming tao at napakaingay." Ayos lang naman kami rito ng anak mo sa bahay, mahal. Tungkol naman dyan sa tanong mo, narinig ko birthday daw nung pulis na si Katrina kaya maraming bisita. Kaya pala parang diskuhan yung loob ng garahe nila tsaka sobrang lakas ng tugtog. Dinig hanggang dito sa loob ng bahay natin Buti na lang, hindi nagigising si baby. Anong hindi? Kanina pa nga yan paulit-ulit na nagugulat Kinakarga ko na lang para patulugin ulit. Ang ingay rin kasi ng videoke nila. Hindi na lamang nila pinansin ang ingay sa labas na nagmumula sa bahay ni Katrina. Isinara na lang nila ng maigi ang mga bintana at pintuan, nang sa ganun ay mabawasan kahit papaano ang ingay na pumapasok doon. Ngunit nang mas lumalim na ang gabi at sumapit ang lagpas 12:00 ay nagpatuloy pa rin ang malakas na pagpapatugtog ng kapitbahay. Sinabayan pa yon ng malalakas na sigawan, tawanan at panakanakang masigabong palakpakan na animoy nasa isang pambansang pagtitipon. Kaya naman hindi na nakatiis pa si Ariel at nagpaalam sa asawa para saglit na lumabas upang kausapin ang pulis na si Katrina. "Sandali lang, mahal kakausapin ko lang. Anong oras na ang ingay pa rin nila. Hindi nila iniisip yung mga tao may trabaho pa bukas." Mahal, hayaan mo na lang kaya. Maya-maya lang siguradong matatapos na rin yan. "Huwag kang mag-alala, kakausapin ko lang si Sarge. Papakiusapan ko na kung pwede hinaan nila yung pagpapatugtog at bawasan na rin yung mga sigawan. Huwag kang mag-alala, babalik din ako agad." Yun nga ang eksaktong ginawa ng lalaki. Ngunit laking pagkadismaya niya nang makausap si Katrina. Sa halip na hinaan ang kanilang pag-uusap, nagalit pa yun sa kanya at pinagsabihan siya ng hindi magagandang salita. "Nakikiusap lang naman po ako, Sarge, kasi may trabaho pa ako bukas. At sigurado naman akong hindi lang ako. Yung iba nating mga kapitbahay kailangan pang gumising na maaga mamaya." Bakit hindi sila nagrereklamo? Ikaw lang to masyadong pakialamero kasi naiinggit ka sa party ko. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo kaya mag-celebrate ng birthday na ganito rin kabongga. At isa pa para sa kaalaman mo, hindi basta-basta lang yung mga bisita kong nasa loob. Karamihan sa kanila ay kilala sa politiko at mula sa mga mayayamang angkan. Mawalang galang na po, Sarge Wala naman po akong pakialam sa mga bisita mo at kung sino man po sila. Ang sa akin lang, sana naman ay pahinaan naman ng kaunti yung tugtog tsaka yung mga boses na nagsisigawan. Baka kung pwede bawasan na lang. Bakit? Makokontrol ko ba lahat ng mga bibig nila para pigilan magsalita at magsisigaw? At anong gusto mong gawin namin sa tugtog para hindi mag-ingay? Gusto mo ba gumamit kami ng tigi-tigisang earphones? Ano bang katangahan na naman yan, Ariel? Tatanungin nga po kita, Sarge. Kung ikaw po kaya nasa kalagayan namin mga nakakarinig ng ingay ninyo, ano po kayang gagawin at magiging reaksyon ninyo? Ay nako, Ariel, tigilan mo nga ako sa mga paandar mo, Kahit kailan talaga panira ka O baka naman gusto mo lang humingi ng handa ko. Huwag ka mag-alala dahil kapag may natira bukas sa pagkain ng mga aso namin, ibibigay ko sa inyo. Kaya mabuti pa umalis ka na. Sasagot pa sana si Ariel, ngunit narinig niyang inawat na siya ng kanyang asawa na noon ay hindi niya namalayan na nakasunod na pala sa kanya. Hinawakan siya noon sa braso bago hinarap si Katrina saka nagsalita. Mahal, tama na yan. Umuwi na lang tayo. Sarge, pasensya na po Hindi lang po yata makatulog tong asawa ko sa ingay. May pasok pa po kasi siya bukas Pero kung hindi pa po kayo tapos, okay lang. Mahal, tara na sa loob ng bahay. Ay naku, nagsama pa talaga yung mag-asawang mangyan. Makabalik na nga lang sa loob at baka makita pa ako ng mga bisita kung kausap kayo Magtaka pa sila kung bakit nakikipag-usap ako sa mga unggoy na katulad nyo. Tche!
Kahit gigil na gigil, wala na lamang muling nagawa si Ariel, kung hindi ang ikuyom ang kanyang mga kamao at mapasuntok sa hangin. Inawat naman siya ni Betty at mahinahon na pinapasok muli sa loob ng bahay. Pinilit na lamang nilang matulog ng gabing yon at tinakpan ng unan ang kanilang mga tainga. Kinabukasan, maaga pa lamang maingay na sa eskenita nila Betty dahil sa mga batang naglalaro at nagkukulitan. Dahil doon, nagising si Katrina at galit na galit lumabas ng bahay saka nagbuhos ng tubig kung saan naroroon ang mga kabataan. Ayaw niyo ba talagang tumigil? Heto, ewan ko lang kung hindi pa kayo umuwi kapag binuhusan ko kayo nito. Lintik, ang aga-aga niyo mag-ingay kahit may natutulog pa rito. Hindi niyo ba alam na napuyat ako kagabi dahil sa party ko? Tapos iistorbohin yung tulog ko? At isa pa, bakit dito kayo naglalaro sa tapat ng bahay ko, ha? Paano kung magasgasan niyo tong kotse ko? May babayad ba kayo? Baka kahit isang singkong duling wala ang mga magulang niyo. Magsilayas kayo, mga buwisit kayo! Nang mga oras na yun, tamang-tama naman na napadaan si Lola Claring para magtungo sa panaderya at bumili ng pandesal. Ilang araw na kasing hindi nakakadaan sa kanila si Butbut dahil nagkasakit ang binata. Nakita ng matanda ang ginawa ni Katrina at maging siya ay hindi napigilan na magpahayag ng kanyang opinyon. Pasensya na po, Sarge. Yun na lamang din ang itatawag ko sa iyo dahil naririnig kong ganong katawagin ng mga kapitbahay natin. Ikaw na mamatandang aswang ka. Ano na naman bang kailangan mo? Huwag mong sabihing dadagdag ka pa sa mga batang pasaway na to. Gusto ko lang pong sabihin na huwag naman sanang ganoon ang pakikitungo mo sa mga bata. Pwede mo naman silang kausapin ng mahinahon at pangaralan ng tama. Hindi ba pulis kayo? Dapat po ay alam niyo yon. Teka nga, tanda. Sino ka ba para pakialaman ako? At anong karapatan mo para diktahan ako sa kung anong dapat kong gawin, ha? Kung hindi ko pa alam baka nagkukunwari ka lang na mabait at may malasakit sa mga tao rito. Pero ang totoo, sa itsura mong yan, duda ako na hindi ka rin gagawa ng mabuti. Alam mo kung bakit? Kasi mukha kang mangkukulam at manananggal. Mag-iingat ka sa mga binibitawan mong salita, Sarge. Dahil baka isa sa mga araw na ito, magkatotoo ang mga yan. O, kita mo na? Di ba tama ako? Sa totoo lang, unang kita ko pa lamang sa iyo nung pagdating mo sa lugar namin. Duda na talaga ako sa pagkatao mo. At alam kong balak mo na maghasik ng lagim dito. Pero syempre, dahil isa kong magaling at maaasahang pulis, hindi ko hahayaan na gawin mo yun sa akin. Matapos sabihin ng babaeng pulis ang mga salitang yon, biglang tumitig sa mga mata niya si Lola Claring na tila ba pinag-aaralan ang kanyang kabuuan. Hindi yun kumukurap at bumubulong sa hangin ng mga salita na tanging siya lamang ang nakakaunawa. Maya-maya ay inis na tinanong siya ni Katrina. Oh, bakit mo ako tinititigan? Maganda ba ako? Matagal ko nang alam yon, kaya huli ka na sa balita, gurang na mukhang aswang. At kung plano mo akong kainin at isunod sa mga biktima mo, huwag mo nang tangkain, dahil bago mo yun magawa, uunahan na kita. Alalahanin mo, isang bala lang ang magpapahinto sa hininga mo, tanda! Maging masaya ka sana sa mga susunod pang araw, Sarge. Mga bata, magsiuwi muna kayo at doon na lamang kayo sa bahay ninyo maglaro. Mukhang mainit ang dugo sa inyo ng kapitbahay natin. Pagpasensyahan nyo na lamang muna. Inis na tinapunan ni Katrina ng masamang tingin ng matanda bago galit na pumasok sa loob ng kanyang bahay at pabagsak na isinara ang pintuan. Napapailing na lamang si Lola Claring saka nagpasyang umuwi na. Kinabukasan, habang nasa opisina si Katrina at kasalukuyang naka-duty sa trabaho, napansin siya ng lalaking utusan at pinagkakatiwalaan sa loob ng gusali na si Joko. Ikaw pala, Joko.
Oo nakakainis kasi yung mga kapitbahay ko dun sa tinitiran ko. Mga pakialamero at panira ng araw. Nako, Sarge. Sa tingin ko, kailangan mo ng pampakalma. Tamang-tama, may alam akong bagong pagkukunan ng magandang klase ng... Alam mo na, yung pinapagulong sa makintab. Mukhang kailangan ko nga yan ngayon Pero teka, hindi ba tayo sasablay dito? Ikaw naman, Sarge. Kailan ba ako pumalpak sa mga transaksyon natin? Dating gawi, malinis, walang bakas, at walang aninong maiiwan. Sigurado yan. Sige, ikuha mo ko. Oh, etong pera, tapos itong para sa'yo. Bilisan mo na bago pa ako malobat dito. Ayos to, Sarge Pang 1 linggong budget ko na sa pagkain to. Salamat Huwag ka mag-alala, mabilis lang ako. 5 kurap lang ng mata mo, nandito na ulit ako. Bilisan mo na, ang dami mo pandaldal Naka3 kurap na ako. Sa kabilang banda, habang naglalakad si Betty pauwi galing sa tindahan, nakasalubong niya ang matandang si Lola Claring. Saglit silang nag-usap at may itinanong siya doon. Magandang araw, Lola Claring. Kumusta po? Ay, ikaw pala, Betty. Ayos lang naman ako. Ikaw ba? Kumusta kayo ng pamilya mo? Heto po, medyo kulang sa tulog. Napuyat po kasi kami kagabi dahil sa ingay ng kapitbahay. Kayo po ba? Nakatulog po ba kayo ng maayos? Nakakatawa man sabihin pero hindi rin talaga. Tama ka. Maingay nga at abot hanggang dun sa akin yung kalabog ng patugtog nila na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pero siyempre, wala na lang akong magawa kundi ang manahimik at magpasensya. Hayaan mo, Betty. Tayo na lamang ang umunawa. Ewan ko ba, Lola? Hindi ko na rin alam kung hanggang kailan ko pa matitiis ang ugali ng pulis na yon. Sinubukan pa nga namin silang pakiusapan kagabi na bawasan yung ingay pero syempre, pulis siya. Kaya malabong pakinggan kami noon. Nilait pa nga kami ng asawa ko at pinagsabihan ng kung ano-ano. Hayaan na muna natin. May takdang oras din ng mga ganong klase ng tao. Maniwala ka sa akin. Oy siya, sige na't. Nagmamadali ako, Betty. Pasensya ka na. Wala na akong panindang uling kaya kailangan ko na ulit mamakyaw dun sa sentro. Sige po, Lola. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa oras nyo. Habang papauwi, hindi maiwasang mapaisip ni Betty tungkol sa madalas banggitin ng matanda at palagi noong sinasabing darating din ang araw at oras ng babaeng pulis sa tuwing mapag-uusapan nila yon. Ngunit dahil sa dami ng kanyang mga isipin ay isinantabi niya na lamang yon. Nang makarating sa bahay, nakatanggap siya ng tawag mula sa asawang si Ariel. Tumawag yon sa kapitbahay nila na natatangi may telepono sa kanilang lugar. Sinabi ng lalaki na marami silang kailangan tapusin trabaho, kaya gagabihin siya ng uwi. Naunawaan naman siya ni Betty, kaya hindi na nagtanong at nag-usisa pa ang babae. Nang hapon ding yun, pagdating ni Katrina galing sa trabaho ay malakas niyang pinabusina ang sasakyan ng sunod-sunod, saka pinarada sa harapan ng kanilang gate. Lumabas siya mula roon na nakasukbit ang baril sa kanyang bewang. Tamang-tama naman na dumadaan si Lola Claring galing sa sentro para magpa-deliver ng mga panindang uling. Nang makita ang matanda ay naiinis yung sinita ni Katrina. Ikaw na naman, tanda. Bakit ba palagi ka nalang paharang-harang sa dinaraanan ko? Alam mo, inis na talaga ako sa tuwing makikita kita Hindi ko nga alam kung bakit sa dinami-dami ng lugar, dito mo pa talaga napiling tumira. Pasensya ka na. Wala akong oras makipag-usap dahil inaabangan kong dumating yung mga pinapahatid kong paninda buhat sa sentro. Maiwan na po muna kita, Sarge. Huwag kang ambastos pag kinakausap kita, tanda. Gurang ka na, di ba? Kaya dapat alam mo na kung anong tamang asal. Pero bakit parang wala kayatang pinagkatandaan, ha? Hinablot ni Katrina ang braso ng matanda at bigla yung pinaharap sa kanya. Ngunit dahil matanda na, ay agad na nawalan ng balanse si Lola Claring. Kaya natumba yun at paupong bumagsak sa lupa.
Nakita naman ni Betty ang mga pangyayari, kaya mabilis niyang tinungo ang matanda at tinulungang makatayo bago galit na hinarap si Katrina. Ano ka ba naman, Sarge? Mawalang galang na sa'yo, ha? Pulis ka ba talaga? Kasi mukhang naubos na yata yung respeto sa katawan mo dahil kahit sa matanda, wala ka na ring modo. Wow, ang tamis ah! Bakit, Betty? Mag-ina ba kayo niyan at ganun mo na lang ipagtanggol? Kung sa bagay, bukod sa magkamukha kayo, pareho na rin kayo ng pagkatao. Mga walang alam at aanga-anga. Betty, iha, hayaan mo na lamang siya. Huwag mo nang patulan. Huwag ka mag-alala at ayos lamang naman ako. Salamat sa pag-alalay sa akin para makatayo. Hindi, Lola. Sumusobra na kasi yung pulis na yan eh. Napakayabang at akala mo kung sino. Nagkaroon lang ng katiting na pwesto at titulo sa trabaho eh. Akala mo pag mamay-ari niya ng buong mundo, biglang naging basura yung pag-uugali. Ah, ganon ha? Eh di sige, ipaliwanag mo yan dito sa baril ko. Mabilis na hinugot ni Katrina ang kanyang baril mula sa kanyang bewang at itinutok yon ng malayuan kay Betty. Natatawa at dali-dali namang lumapit si Betty sa kanya, saka hinawakan ang dulo ng baril at siya na mismo ang nagtutok noon sa sariling noo, habang hinihingal sa galit na nagsalita. Yung baril mo na palagi mong pinagmamalaki? Sige nga, iputok mo ngayon. Ayan, nakatutok na sa noo ko. Ako na mismo naglagay para hindi ka na mahirapan pa. Sige na, Katrina, iputok mo na. Nakakawala ka ng respetong lintik ka. Oh, bakit ayaw mo iputok? Hindi mo kaya, di ba? Kasi ang totoo, duwag ka. Ngayon, kung hindi mo kayang iputok yan sa ulo ko, subukan mong bitawan at lumaban ka ng patas. Bigla ay natigilan si Katrina habang nanlalaki ang mga mata na nakatitig kay Betty. Batid niyang seryoso ang babae sa mga sinabi noon. Ilang saglit pa ang lumipas at muling nagsalita si Betty. Ano, ayaw mo? Sumusuko ka na ba sa laban na ikaw mismo nagsimula? Wala ka pala eh. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Ipuputok mo yung baril mo o bibitawan mo at magsuntukan na lang tayo. At bakit ka naman gagawin yan, Aber? Hindi naman ako kriminal kagaya ng iniisip mo. Betty, Sarge, Katrina, pakiusap, itigil nyo na yan. Walang maidudulot na mabuti ang patuloy ninyong pagbabangayan. Hindi, Lola. Kailangan na mabigyan ng leksyon ng mga ganitong klase ng tao na kunwari alagad ng batas pero ang totoo, kampun naman ni Satanas. Akin na nga yung baril mo. Bitawan mo yan! Nagpambuno ang dalawang babae habang pilit na pinag-aagawa ng baril na hawak ni Katrina. Ilang minuto pa silang nagtagisan ng lakas at walang sino man ang nais na umawat dahil sa takot na baka tamaan sila ng bala. Hanggang sa isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa buong paligid na nagpanganga sa lahat ng naroroon. Bukod sa malakas na sigaw ni Lola Claring, wala nang maalala si Betty bago maramdaman ang panlalambot ng kanyang mga tuhod sa katuluyang nawalan ng ulirat. Nagising na lamang siya sa isang ospital at ang muka ng asawang si Ariel ang bumungad sa kanya. Bakas sa itsura ng lalaki ang labis na pag-aalala at pangamba. Betty, mahal, Diyos ko, mabuti naman at nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Mahal, masakit lang ang ulot, ibabang bahagi ng katawan ko. Tsaka, nauuhaw ako. Pwede mo ba akong painumin ng tubig? Oo naman, saglit lang at ikukuha kita. Oh, heto, inumin mo. Kailangan mong magpagaling at magpalakas, mahal, ha? Salamat sa Diyos at ligtas ka na. Nasaan ang anak natin? Nasaan si baby? Shh! Huwag ka na mag-alala sa kanya. Iniwan ko muna siya kay Lola Claring habang nandito tayo. At huwag ka na rin masyadong magsalita dahil alam ko na ang lahat. Ikinuwento niya na rin sa akin ang pangyayari. Si Lola Claring din ang tumawag ng tulong para madala ka dito sa ospital. Ganun ba? Nasaan siya ngayon? Gusto ko magpasalamat sa kanya. Umuwi na muna sila ni baby. Hindi kasi pwede magtagal dito yung anak natin dahil bawal siya makalanghap ng iba't ibang amoy ng gamot. Huwag ka mag-alala, ha? Ang mahalaga, ligtas ka na sa ngayon at kailangan mo na lang magpagaling. Salamat, mahala. Salamat din kay Lola Claring sa
pagmamagandang loob na tumawag ng tulong para madala ko rito. Pero ano raw bang lagay ko? Sasagot pa sana si Ariel nang biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang doktor na sumuri at gumagamot kay Betty. Isang nakakalungkot na balita ang ipinaliwanag noon sa kanila na tila bombang sumabog sa pandinig ng mag-asawa. Magandang araw. Mabuti naman at nagising na ang pasyente. Nais ko lamang pong ipaalam na nagkaroon ng matinding pinsala ang maselang buto sa kabilang bahagi ng binti ng pasyente at nangangailangan po ito ng masusing pagtutok at atensyong medikal. Hindi. Hindi totoo to. Panaginip lang ang lahat ng to. Mahal, sabihin mo hindi totoo to nangyayari ngayon. Mahal, pakiusap. Kumalma ka muna. Dok, gaano po ba katagal ang magiging gamutan bago siya makarecover? Tsaka, makakapaglakad pa po ba siya? Napabuntong hininga muna ang doktor bago tumingin sa hawak na papel at pinirmahan yon. Saka muling tumingin sa kanila at mahinahon na nagsalita. More or less 3 hanggang 6 na buwan ang kailangang hintayin bago siya muling makalakad. Pero ang worst case scenario, depende sa pangangalaga ng pasyente. Pwedeng umabot ng 1 taon o higit pa kung hindi niya tutulungan ang kanyang sarili. Hindi! Sinungaling ka! Hindi ka tunay na doktor! Mahal, ano ba? Huminahon ka nga. Doktor ang kausap natin at kailangan natin magtiwala sa kanya. Pasensya na po, Dok. Nagulat lang po ang asawa ko sa narinig niya. Wala po kayong dapat ihingi ng paumanhin, mister. Hindi na bago sa amin ang mga ganitong pangyayari. Huwag kayong mag-alala. Pwede nyo na siyang ilabas bukas para sa bahay na lamang siya pagalingin. Sige po, maiwan ko na muna kayo at marami pa akong aasikasuing pasyente. Nang makaalis ang doktor, hindi na mapigilan ni Betty ang sarili at agad na yon na nag-hysterical. Mabuti na lamang at napipigilan ni Ariel ang kanyang pagwawala hanggang sa tuluyan na yung kumalma matapos ang malakas na pagsigaw at pag-iyak, saka pigil ang galit na nagsalita. Kasalanan tong lahat ng hayop na pulis na yon. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Sana pinatay niya na lang ako gaya ng inuutos ko sa kanya. Pero dahil duwag siyang tao, hindi niya kayang gawin yon. Isa siyang demonyo. Huwag ka mag-alala, mahal. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan at palagi lang ako nasa tabi mo. Mabilis lang lumipas ang 6 na buwan o 1 taon. At kahit mas tumagal pa ron, hindi ako magsasawa at mapapagod na alagaan ka. Pagsisilbihan ko kayo ng anak natin. Maraming salamat, mahal. Salamat dahil nandyan ka sa tabi ko dahil siguradong hindi ko na alam ang gagawin ko kung wala ka. Akong gagawa ng paraan para gumanti sa lintik na babaeng yun. Hindi ko pa alam kung paano pero... Basta, ipinapangako ko sa iyo, magbabayad siya sa ginawa niyang ito. Niyakap na lamang nila ang isa't isa habang sabay na umiiyak. Nung mga oras na yun, tanging ang mga puso lamang nila ang pinakamatibay nilang sandata para magpakatatag at patuloy na lumaban. Samantala, habang nasa bahay at magkausap ang mag-asawang sina Katrina at Ian ay hindi nila maiwasang magtalo tungkol sa nagawa ng babaeng pulis. Bakit mo naman kasi ginawa yun? Alam mong labag sa batas yun. Ano magagawa ko kung tanga yung babaeng yun? Alam naman niyang baril yung hawak ko lumapit pa siya at hinawakan niya pa. Di naputukan siya. Mabuti nga hindi ko pinatamaan sa ulo Hindi yun ang punto dito, Katrina. Ang tanong, bakit mo kasi ginagamit yung baril na yun kahit hindi oras ng trabaho? Hindi ba dapat nilalabas mo lang yun bilang depensa at hindi para makipag-away? O kaya naman manakot ng tao? At dapat alam mo yan dahil pulis ka. Teka nga, Ian, bakit ba parang mas kinakampihan mo pa yung babaeng yon? Siya naman talaga may kasalanan, hindi ba? Pasensya ka na. Hindi ko kinakampihan si Betty o kung sino man. Asawa kita kaya alam mong nasa panig mo ko. Ang sakin lang, nag-aalala ko para sa kaligtasan at reputasyon mo bilang pulis. Baka idemanda ka ng mga yon. Sila? Magdedemanda? Nagbibiro ka ba? O sadyang hindi mo lang naririnig yung mga pinagsasabi mo?
Paano nila gagawin yun Kahit pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan, ikaw sila. Anong perang ilalabas ng isang pipitsuging mekaniko at babaeng palamunin lang ng asawa niya? Sige nga! Sana nga hindi nila maisipang magreklamo sa korte. Dahil pag nangyari yun, tsak makukulong ka at siguradong matatanggal ka sa pwesto. Huwag kang praning dyan. Hindi ako natatakot patanggal sa serbisyo. Alam na alam kong hindi mangyayari yun. Baka nakakalimutan mo, marami akong kadikit na malalaking pangalan at malalakas sa hanay namin. At hindi mabubura ng lintik na kasalanan kong ito, yung dedikasyon at tagal na paglilingkod ko sa tungkulin bilang pulis. Tandaan mo yan! Sana nga hindi mo pagsisiyan sa bandang huli ang ginawa mong ito, Katrina. Natatawa na lamang na iniwan ng babaeng pulis ang kanyang asawa bago dinampot ang bag na nakapatong sa sofa. Sa kapakanta-kanta pa na pumasok sa kanilang silid. Naiwan namang mag-isa sa sala si Ian habang tila kinakabahan at napapailing na lamang. Sa kabilang banda, habang nasa ospital ay nagpaalam sandali si Ariel sa kanyang asawa para umuwi at kumuha ng mga gamit. Mahal, uuwi muna ako saglit sa bahay ha. Kukuha lang ako ng konting damit mo. Kasi hanggang bukas pa tayo mananatili rito. Sisilipin ko na rin si baby. Baka umiiyak na yun at hinahanap na tayo. Sige, mahal. Mag-iingat ka, ha? Bumalik ka agad. Oo naman. Hindi ako magtatagal. Hintayin mo ako rito, ha? Nang makarating sa kanilang lugar, pigil ang galit na dinaanan niya ang bahay nila Katrina at pinukol ang gate noon ng malaking tipak ng bato. Lumikha yun ng ingay, ngunit walang sino mang lumabas mula sa loob ng bahay. Doon naisip niya na baka nasa kani-kanilang mga trabaho ang mag-asawa. Sa inis ay napabulong na lamang siya sa kanyang sarili. Walang hiya kang pulis ka, demonyo ka, wala kang kaluluwa, hindi ka tao. Magpasalamat ka dahil wala ka rito ngayon, dahil kung sakaling naabutan kita, baka magilitan kita ng leeg na hayop ka. At dahil walang tao sa bahay ng kanyang pakay, dumiretso na siyang umuwi para kumuha ng mga gamit. Nang makarating doon ay nagmamadaling inimpake ni Ariel ang mga importanteng bagay na dadalhin sa ospital. Matapos mailagay sa isang bag ang mga yon, nagpasya na siyang magtungo sa bahay ni Lola Claring para kumustahin ang matanda at ang anak nila ni Betty. Diyos ko, Ariel, anak, mabutit na padalaw ka. Kagabi pa ako nag-aalala para kay Betty. Kamusta siya? Kamusta ang lagay niya? Sumaglit lang po ako rito, Lola, para silipin ang anak natin at para mag-abot na rin ng kaunting perang panggastos ni baby. Alam ko pong hindi madaling alagaan ng anak namin, lalo pa nga at magtatatlong taon pa lamang siya. Huwag po kayo mag-alala. Ligtas po si Betty. Nako, huwag ka na mag-alala tungkol sa anak ninyo. Natutulog na siya dun sa kwarto ko at maayos ang lagay niya rito. Gamitin mo na lamang yung pera para sa mga gastusin. Alam kong mas kailangan nyo yan sa mga oras na ito. Masaya akong malaman na maayos na ang lagay ng asawa mo. Magpakatatag kayo, Ariel. Sabihin mo sa asawa mo na huwag kalilimutang magdasal palagi sa Diyos. Maraming salamat po, Lola. Huwag po kayo mag-alala. Ipaparating ko sa kanyang sinabi ninyo. Pero may mas mabigat pa po kasi kaming problema eh. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Anong problema yan? Isa-isang isinalaysay ni Ariel sa matanda ang tungkol sa sinabi ng doktor at kung gaano kalubha ang pinsalang idinulot noon sa kanyang asawa. At maging yon ay hindi rin mapigilang magalit at manggigil kay Katrina. Maya-maya pa, kinausap niya si Ariel at muling tinanong, Walang kapatawaran ang ginawa niya kay Betty. Napakasama niya. Ano naman ang plano mo ngayon? Ngayong napakalaki pala ng perwisyon dinulot ng lintik na pulis na yon sa asawa mo. Buo na po ang desisyon ko, Lola Claring. Ididimanda ko ang babaeng yon. Magsasampa ko ng kaso laban sa kanya. Demanda? Kaso? Sa palagay mo ba'y makakamit natin ang katarungan sa ginawa ni Katrina dahil lang sa pagsasampa ng reklamo?
Yun lang po ang tanging paraan na alam ko para mapanagot ang hayop na yon. Naniniwala ako na makukulong siya pagkatapos ng tamang proseso sa korte. Ariel, anak, makinig ka sa akin. Walang kasiguruhan ang plano mong yan. Malaki ang posibilidad na ibasura lamang ng korte ang reklamo mo dahil pulis ang kalaban ninyo. At tsak na poprotektahan siya ng batas. Isa pa, sobrang magastos ang mga proseso sa pagsasampa ng kaso at pagsusulong ng demanda. Saan tayo kukuha ng sapat na pera? Hindi ko po alam, Lola. Litong-lito na ako at hindi ko na talaga alam ang gagawin. Basta ang tanging gusto ko lang sa ngayon, makaganti sa demonyong babae na yon. Kung ganon, mas kailangan mo makinig sa mga sasabihin ko. At gusto ko, buksan mo ang iyong isipan tungkol dito. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola Claring? Mayroon akong alam na itim na karunungan na kung tawagin ay pambabarang. Sa pamamagitan noon, makakaya kong gantihan ang pulis na yon. Tutal ay marami na rin naman siyang kasalanan sa akin. Sa narinig, napanganga ang lalaki at matamang napatingin sa muka ng matanda. Tila ba tinitiyak niya kung seryoso yon sa mga sinasabi. Maya-maya, siya naman ang nagsalita. Matagal ko na pong naririnig yan. Sa katunayan nga po, yung dati kong kaibigan, barang din ang ikinamatay. Kaya naniniwala akong gumagana ang ritual na yan. Kung ganoon, naniniwala ka sa akin. Ako na ang bahala sa lahat. Sandali at may kukunin lamang ako sa kwarto. Hintayin mo ako dito. Saglit na umalis ang matanda sa harap ni Ariel at nang bumalik, may bitbit na yung kapirasong papel na kulay puti at kulay itim na lapis na animoy gawa sa sanga ng bayabas saka muling nagsalita. Isulat mo dito ang buong pangalan ng pulis na yon. Sa ganyang paraan ko sisimulan ang ritual ng pambabarang. Matapos sulatan ng lalaki ang naturang papel, muli niya yung inabot sa matanda, saka nagtanong, "Gaano po katagal bago tumalab ang pambabarang na gagawin niyo, Lola?" Kung gugustuhin ko'y kaya kong biglang kitlin si Katrina. Pero mas nais kong pahirapan muna siya sa pinakamasakit na paraan. Gawin niyo po lahat ng nararapat na parusa para sa babaeng yan, Lola. Walang kapatawaran ang ginawa niya sa asawa ko. Hayaan mo't ako na ang bahala. Maghintay lamang tayo ng ilang araw at makakamit din natin ang inaasam na paghihiganti. Titiyakin kong mawawala sa landas natin ang babaeng yon. At kung sino man magtatangkang hadlangan ako sa gagawin kong ito, isasama ko rin sa hukay. Kinabukasan, nakalabas na si Betty mula sa ospital. Iniuwi na siya ng kanyang asawa sakay ng wheelchair. Hindi muna ipinaalam ng lalaki ang tungkol sa napag-usapan nila ni Lola Claring dahil gusto niyang sabihin yon sa tamang pagkakataon. Nakasalubong pa nila si Butbut sa kalsada habang nagtitinda ng dyaryo at nagulat yon nang makita ang kalagayan ni Betty. Nang magtanong ang binata kung ano ang nangyari, inilahad naman ni Ariel ang lahat sa kanya. Buwisit talaga yung pulis na kapitbahay niyo yung kuya. Bukod sa mayabang ay buraot pa. Kriminal pa pala. Oo nga pero hayaan mo na. Bilang na ang araw nun. Bakit bibilangin mo pa, kuya? Pwede namang ngayon na. Gigil na rin ako sa babaeng yun eh. Kung makaasta, kala mo, hindi alagad ng batas. Hindi ako titigil hanggat hindi nakakapaghiganti sa kanya. Hintayin niya lang na gumaling ako. Dudurugin ko lahat ng mga buto niya sa katawan. Magpagaling ka na, Ate Betty. Sasamahan kitang resbakan yung halimaw na yun. Matagal na rin akong busit dun eh. Sige na, Butbut. Kailangan na naming umuwi para makapagpahinga na rin ang ate mo. Mag-iingat ka at sana'y maubos ang paninda mo. Nagpaalam na rin noon ang binata at nakangiting naglakad papalayo. Nang mga unang araw, hindi naging madali para kay Ariel ang lahat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Dahil bukod sa pumapasok na ulit siya sa trabaho, inaalagaan niya pa si Betty pag-uwi at inaasikaso ang kanilang anak.
Mabuti na lamang madalas na nagpupunta sa kanilang bahay si Lola Claring para samahan ang kanyang mag-ina kapag siya ay nasa trabaho. Mahal, pasensya ka na kung hindi kita matulungan ngayon, ha? Hayaan mo, sisikapin kong magpagaling agad para hindi ka na mahirapan. Huwag mo na munang isipin ang bagay na yan, mahal. Ang mahalaga, gumaling ka. At tandaan mo palagi na hindi kita pababayaan. Huwag mong sisihin ang sarili mo, dahil kung meron mang dapat sisihin sa mga nangyayari, walang iba kundi ang kampon ng dyablo na si Katrina. Kaya nararapat lang sa kanyang gagawin kong ganti. Maghintay lang siya. Gante? Mahal? Anong ibig mong sabihin? May kailangan ba akong malaman? Dahil sa pagkakadulas sa nasabi, biglang natauhan ng lalaki, ngunit huli na ang lahat para bawiin yon. Kaya't ipinagtapat niya na sa asawa ang tungkol sa pambabarang na ipinagawa niya kay Lola Claring laban sa pulis. Agad naman yung naunawaan ng babae at natuwa pa nang malamang sa wakas ay makakaganti na sila kay Katrina. Makalipas ang 1 linggo, napansin nila na palagi lamang nakahimpil sa tapat ng bahay ng babaeng pulis ang sasakyan, patunay na hindi yun nagagamit at hindi umaalis ang may-ari. Isang umaga, habang nagpapaaraw si Betty sa labas ng kanilang tarangkahan, kasalukuyang nagpapaalam sa kanya si Ariel para magtungo sa trabaho ay nakita nilang may dumating na ambulansya sa mismong harapan ng bahay ni Katrina. Tingnan mo, mahal, bakit may ambulansya sa tapat ng bahay ng pulis na yon? Sinong dadalhin sa ospital? Hindi ko rin alam, mahal eh. Tsaka, pansin mo bang parang hindi na umaalis yung sasakyan na yan? Palagi na lang yan nandyan. Oo, mahal. Sa ilang araw na pagpapainit ko rito sa labas, palagi ko lang yan nakikita dyan. Parang hindi na yata nagagamit. Nasa ganoon silang pag-uusap nang makitang isinakay sa ambulansya si Katrina. Payat na yun, halos butot balat na lamang at tila hinang-hina ang katawan. Agad na nagkatinginan ang mag-asawa at batid na nila sa isip kung ano ang dahilan ng pagkakaganoon ng babae. Nang makaalis si Ariel, agad na kumalat ang usap-usapan sa kanilang lugar tungkol kay Katrina. Ayon sa mga kapitbahay, ilang araw na raw na hindi nakakapasok ang pulis dahil sa matinding pananakit ng buong katawan at madalas na idinadaing ang pananakit ng ulo at sikmura hanggang sa mawalan na yon ng ganang kumain dahilan ng pagbagsak ng kanyang katawan. Makaraan ng ilan pang mga araw, muling ibinalik sa bahay si Katrina dahil wala umanong nakikitang dahilan ang mga doktor para manatili yon sa ospital. Ngunit kinabukasan, nalaman nila ang sagot mula sa binatang si Butbut. Ate Betty, Kuya Ariel, may ibabalita ako sa inyo. Tsak, matutuwa kayo. Ha? Ano na naman ba yan? Tungkol saan? Tungkol dyan sa tukmol na pulis na patolang kapitbahay nyo. Diba, doon ako nagtitinda ng dyaryo sa tapat ng istasyon nila. Nalaman ko na malala na raw ang lagay ng Katrina na yan. Ha? Teka, totoo ba yan? Bakit? Paano mo naman nasabing malubhana? Narinig kong usap-usapan doon ng mga kapwa niya pulis eh. Naglalagas na raw yung buhok ni Madam Katrina tapos nagiging kulay dilaw na parang buhok ng mais. Tsaka yung balat daw niya ay nanunuyot at nagbabakbak na parang naaagnas. At hindi lang yun, sobrang payat na raw at mukhang kalansay na. Totoo pala yung naririnig kong usap-usapan dito. Kaya pala matagal na siyang hindi nakakapasok sa opisina at kaya pala labas-pasok na rin siya sa ospital. Bagay lang yun sa kanya. Kung tutuusin, kulang pa yun sa lahat ng kasamaan at perwisyo na gawa niya sa lugar natin at sa mga tao. Pero maghintay na lang tayo at darating din ang katapusan ng babaeng yan. Ay, teka muna ah. Mag-iikot-ikot muna ako at baka hindi maubos tong mga binebenta ko. Lagot ako kay bossing. Sige na, Ate Betty ah. Kuya Ariel, alis na muna ako. Babalitaan ko na lang ulit kayo kung ano man ang masagap ko. Kinagabihan, habang mag-isa sa kanyang bahay si Lola Claring, muli niyang isinagawa ang pagtatapos ng ritual ng pambabarang para kay Katrina.
Halos magdadalawang linggo na rin niyang pinahihirapan ng babae mula nang simulang gawin ang ritual. At nang gabing yun, napagpasyahan niya ng tapusin ang paghihirap ng pulis na kanyang binibiktima. Huwag ka mag-alala, Katrina. Sa gabing ito, tutuldukan ko na ang iyong pagtangis at paghihirap dahil tuluyan ko nang kukunin ang iyong buhay. Mula sa bayong nalagayan ay inilabas niya ang luma at naninilaw na manika na gawa sa tela. Mayroon yung kulay dilaw na buhok at sabay na kinuha ang kulay itim na kandila na may nakaukit na sinaunang letra sa palibot. Tinalian niya ng kulay itim na sinulid ang leeg at tiyan ng naturang manika at pinatakan yon ng kandila. Kasunod, inilabas niya ang malaking garapon na naglalaman ng mga uod, linta at bubuyog. Isinilid niya doon ang manika sa katinakpan. Matapos yon, ipinatong niya sa kanyang palad ang papel na sinulatan ng pangalan ni Katrina, saka nagsimulang dasalan ng mga orasyon habang nakapikit ang kanyang mga mata. Agad na kumalat ang amoy ng kandila at ng tila na bubulok na langis sa buong kabahayan. Naging maligalig ang mga pusa at nagtakbuhan sa bubungan ng kanyang bahay. Kasunod noon, may mainit na hangin na humaplos sa balat ng matanda. Animoy nakakapaso, nakakasunog, at tila isang init na nagmumula sa dagat ng apoy mula sa impyerno. Samantala, habang magkasama sa bahay sina Ian at Katrina, hindi na alam ng lalaki kung ano ang gagawin. Unti-unti nang nauubos ang kanyang pag-asa na gagaling pa ang asawa. Hindi na rin nakakapagsalita ang babae, ngunit kahit hirap na hirap ay pinipilit pa rin noong subukan. Ian, bakit nangyayari sa akin to? Ano ba talagang sakit ko? Sa totoo lang, hindi ko na rin alam, Katrina. Ilang doktor at ospital na ang pinuntahan natin, ngunit isa man sa kanila ay walang kakayahang mapagaling ka. At ang masakit pa, tinatanggihan ka na ng ilan sa mga yun. Kaya may palagay akong baka binabarang ka kaya hindi na doktor ang kailangan mo. Kung ganon, tumawag ka ng albularyo para gumaling na ako. Parang awa mo na. Ang sakit na leeg ko. Parang may mahigpit na humahawak at nahihirapan akong huminga. Iyan, nahihina rin ako. Teka, Katrina, bakit may kasamang uod na itim yang ihi mo? Saan galing ang mga yan? Naku, Diyos ko! Iyan, nasusuga rin ako. Turugan mo ako para awa mo. Ngunit sa pagbuka ng bibig ng babae, agad na lumabas mula roon ang matataba at malulusog na linta, dahilan para mabilaukan siya at halos maubusan ng hininga. Maya-maya pa, nagsiliparan mula sa kung saan ang mga bubuyog at agad na nagsipuntahan ang mga yon kay Katrina. Ang daming bubuyog! Saan galing ang mga to, Diyos ko? Ano ba nangyayari? Teka, bakit hindi nila ako inaatake? Kay Katrina lang sila lahat pumupunta. Nang makadapo sa balat ng babae ang mga insekto, agad na pinagkakagat noon ang buo niyang katawan, hanggang sa unti-unti ay naubos yun na animoy nilantakan ng hindi maipaliwanag na nilalang. Napasigaw na lamang si Ian habang pinagmamasdan ang nangyayari sa kanyang asawa at wala nang nagawa pa kundi ang mapaupo na lamang sa sahig habang umiiyak. Maya-maya, narinig niya ang malakas na impit na daing mula kay Katrina bago yun tuluyan na lagutan ng hininga. Agad na kumalat sa buong lugar ang tungkol sa kakilakilabot na pagkamatay ng pulis.
At kahit ilang araw na ang lumipas matapos yun mailibing, siya pa rin ang bukang bibig ng mga tao. May ibang nagsasabi na mabuti ngayon sa kanya at ang iba naman lihim na nagdiriwang sa nangyaring pagkamatay, sapagkat maging sila ay hindi rin gusto ang ugali ng babaeng pulis nung yon ay nabubuhay pa. Maraming salamat po sa tulong nyo, Lola Claring. Alam po namin na masama ang bagay na pinagawa namin sa inyo at maaaring kayo ang magpasa ng kaparusahan dahil doon. Pero naniniwala po kami na sa isang banda, mauunawaan ng Diyos kung bakit namin ginawa ang bagay na yon. Ako man po ay hindi rin masaya sa dinadala kong galit na hanggang ngayon ay nasa dibdib ko pa rin. Ngunit malakas ang pananalig ko sa Diyos na isa sa mga araw na ito, tuturuan niya ako at aakayin patungo sa kaliwanagan ng isip at lubos na kapanatagan ng aking puso. Hindi masamang mag-asam ng katarungan na dulot ng kasamaan ng iba. Walang sino man sa atin ang ninanais na maging biktima, ngunit dahil sa kasamaang nangingibabaw mula sa ibang tao, nagagawa nating maghiganti at magkasala. Ngunit tanging pagpapatawad na lamang sa ating sarili ang nararapat para yakapin ang tunay na kapanatagan ng ating diwa. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan ng gumaling at muling nakalakad si Betty. Naging tahimik na rin ang kanilang lugar at wala nang kinatatakutan ang mga residente mula sa katauhan ni Katrina. Malaya na ring nakakapaglaro at nagtatakbuhan ang mga bata at masayang minamalas ang kanilang kumusmusan. Samantala, nagpasya ang mag-asawang sina Ariel at Betty na doon na lamang sa bahay nila patirahin si Lola Claring at namuhay sila ng sama-sama na parang isang tunay at buong pamilya. Yun! Maraming salamat po ulit sa walang sawang pakikinig. Pasensya lang po ulit kayo, sobrang busy lang po ni Enteng ngayon. Babawi po ako sa susunod na upload. Maraming salamat po ulit mula sa Kwentong Enteng.